Hey, what's up guys? Welcome back to Good Break Production. I'm here, your boy Planote. If you can guess another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top Goryong Talas versus JR0. I-like muna natin yan guys. At ito nga pala ay requested ni Mike Libre. Sabi niya, JR0 versus Goryong Talas next idol. Yan. Meron pang nagpapareact na ito dito eh. Eli Gilhabla. Eli Gilhabla. Sabi niya, TY Sir pa-notice na rin sa wakas flip, TY Sir plan na notice na rin sa wakas. Flip top naman Sir Goryong Talas versus JR0. O sige, gawin natin yan. Ayun, si Noodles 13 Lows, JR0 versus Goryong Talas. Bago lang mainit pa. Gawin na natin to guys na makarami. Kasi gawin natin yan. Nagpapa-react din si Jaime Celis. Sabi niya, Sir Plan, magandang gabi. Baka po pwede pa-review ng laban ni JR0 at Goryong Talas. Napakaganda ng round Junior 0. JR0. Junior ako ng Junior. Sorry JR Paisip mo. Ganun pa man. Gawin natin guys para makarami tayo. Bago ang lahat. Maraming salamat sa mga dito. Nakantabay, nakaabang at walang sawa na sumusuporta at nagtitiwala. Hindi ko inatak mapabalito yung artist na dito tayo para mag-react, text, meaning at message. At wala akong ibang sama ng loob sa mga artist na yan. Nagre-react lang ako base sa naririnig ko. Yun lang ang ginagawa ko. Ganun pa man, kung may masaya man ako hindi maganda, kayo nang bahala magpasensya. Bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko, music producer in California, mga audio engineer, at the same time, a massive therapist, sa NLP master practitioner, mga life psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Flip Top Goryong Talas versus JR0. Let's get to it. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi nyo ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, sa description ng personal na channel ko, kung gusto nyo kung marinig kumanta o mag-rap, may bago akong kanta, ang title nun, Mayon. Abangan nyo rin yung lalabas namin na kanta ni EJ Power at ni Flick G. Ngayon, tingnan natin. Tapusin nyo yung video guys. Yo! Makinig sa mga balak dinadala ng isang makalimig na lang tulad iba't hala ang anak ng siplan. Tip mo dito lang para sa kayo magpasabi. Pangalawang beses na sasalang ulit sa Pakusinay 8 at syempre bihira lang yung event dito sa Davao, minsanan lang din. So excited at syempre Davao crowd. First time ko siya puntahan. First time ko rin na mag-aeroplano na mag-isa. Yun. So para sa akin, special itong Pakusinay. Walang masyado siguro personalan o ganun, parang show off lang ng mga bara kumbaga. Tingin ko speed versus bigat ng suntok. So may pagkaganon. So knockout puncher versus tactician magiging setup. Ang pagkaka-analyze ko more on more on reference. Yan, tapos yun, 1-2-1-2 ganun na punchline. Medyo naka-focus siya sa multis flow, pati yung mismong style niya. So hindi siya sumusunod sa normal na format or conventional na rapping when it comes to battling. Mas hindi siya pressure sa akin kung ganun. Kasi parang alam ko naman. Ang ganda lang pagkaka-breakdown ni Goryong Talas kay JR0, which is true, Di siya sumusunod sa format ng May sarili talagang estilo si JR0, which is true. Yung style niya. Pinaghandaan ko siya, kaso yung ideas hindi siya ganun nagtuloy-tuloy, paputol-putol siya. Tapos yung memorization medyo mahirap din kasi may mga last minute adjustments akong ginawa ng round 1 and round 3. Kaya yun, medyo challenging siya kumpara doon sa previous na laban ko. Sir, galingan mo, gagalingan ko at sigurado ako na magiging salpukan to. Hindi ako bababaya, magbibigay todo ako yan.
Yo, JR, yun, napunta ako dito ngayon para labanan ka, kaya ayusin natin. Tuloy-tuloy lang kung ano man ang mangyari, sana okay pa rin tayo. Wala akong pinigil dito, kaya binuhos ko rin lahat-lahat. Yun. Flip Top House ka na 8, nandito pa rin, Davao City. Shoutout nga pala kay Sir Enigma. Ganun pa man guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa Flip Top. 8 million and 110,000 na yata sila. Walang laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Flip Top Magigay para sa parating dating laban. Shoutout sa lahat ng tumutulong lagi sa amin, sumusuporta. Kalawakan crew, kay Snub, Blackleaf, Psychedelic, kay Kuskan, shoutouts palagi sa kanya. Lahat ng mga represent collab, Nexus Cash at Mobile Gaming. At sa kanan ko, Davao City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para ay JR0. Chismis na naman! Tagalog Records, Murder Capital, saka shoutout sa minamahal ko, Richard Gonzalez. Peace! Shoutouts din, syempre, Murder Capital Clothing, Real Jokes Clothing, at syempre mga Flip Top Official merch. Silipin nyo mga bagong collab natin, mga MC collab. At sa kaliwa naman, representing QC at Bulacan, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para ay Goryong Tala. Alam ko, Ang daming laban ni Spay, putang na 30. Nanalo ng Coitos si JR0. Pinili niya ba una si Goryong Talas? Tigdalawang minuto dapat. Pakinggan natin. Unang banat, pause ka na 8. Goryong Talas. Inahaya ko na iniba ng Pakos Ganay. Handa ako rin sarili kong maging terorista rito. May dalawang mataas na papatumba raw siya sa akin eh. Yung may 6 sa pangalan at yung maestro. Ngayon, nandito na yung kontrabida. Nanghajak pa ako ng eroplano papunta rito. Okay? Pero bago ako magsimula o bumangga sa taas, umpisa tayo sa baba. Simulan natin sa ground. 0. Davao! Tangina, napakaganda nun na. Very sentimental yun na putang ina. Umpisa natin sa baba. Pinaka-ground. 0. Nagas ko na agad yung ano niya, yung tawag dito, yung setup niya doon. Maganda yung pinaka, hindi lang siya yung basta nagpakilala kay JR0, pero pinavisualize pa natin sa kanya kung paano niya napuntahan tong laban na to. Na napakaganda nun para sa akin. Ito ba MCs nyo? Dugyot Yung datingan, imbornal. Parang wala namang ditong espesyal. Mukha pa walang trabahong regular. Di porket dayo o babada. Bakit? Parang hindi pala ganun katangkaran siguro yung Talas. Kasi nakasama ko na to sa JR0 kasi tangkad ko to sa JR0. So, tingin ko nga. Kasi tangkad lang pala ni JR0 siguro yung Talas. Try natin. Darag ako mga ulul. Tumbaong angas, natural. Inday Sara pag nasa Manila. Masiga ako pag wala sa lugar. Pero boss, kupal ka ba boss? After ko kay Gibbs si DJR, sheesh! Pare na tight. Pwede naman big name sa sumusolid podcast eh. Panghigating fight night, may Ponglin loses laban kay Biggie. Sa lyric start ang lang hype, kaya anong laban itong junior size sa akin? Bars ko larger than life! Kasi marami pa ang pwedeng gaguhin dito. Magparaanas ang dahas ang panggimbal. Lapas tanganin yung Nicky mukhang kabayo. Balik-balik na rin yung Peking del Pilar, ibalik sa Biblia si Lucas. I-break yung vow na Mindanao, lahat kaya kong tarantaduin. At dito ko gagawin yan sa Mindanao. Wow! Kaya walang home court homeward advantage, JR. Huwag kang Tanga na, tinitira ni Gory yung Talas everybody. Wala siya pakialam. Putang ina. Nikki, Sak, Sendlo, puta yan. Tayo. nga sa magpapanalo. May chance ka na sana para magdiwang eh, no? Kaso natapat ka sa nakabolong magdalo. Kung profesor sa estudyante, Mr. Antonio,
Bokya ka sa recitation mo. Hawak ko ang resulta ng exam mo. 0. Kabahan ka na sa sasabihin ko sa'yo. Ngayon bang ilalaban mo sa akin ha? Yung mga multis mong may weak punches? O yung mga tropa mong tunggalo dito? O yung mga Bisaya, mga judges? Kahit sumandal ka pa sa pader o magpabarricade ng milyong beses, lalagpasan lang yan ng multo. Ghostly, matutulad ka kay Frick Sanchez! Kaya palitan nyo na isa. Putang ina, yabang nun. Lalampasan ka lang ng multo. Kahit pader pa ilagay mo, lalampasan ka lang ng multo. Ghostly. Parang nangyari kay Frick Sanchez. Wow. 0. May oras ba kayo mag-change ng player? Yeah, putang ina, natatawa nga ako sa salaman. Biglang lumabas sa Spain, di ba may kumakain? Nakala ko yun yung kalaban. Yung parang si Gantal. Tawa ko ng tawa ng putang ina yan eh. Ang bangka ay naka-sub-zero. Nagyayelo sa loob ng freezer. Kakarnehin ng 0 effort. Sibog sa akin, tumpo-tumpider pag ako tumira. O pumuntos, wak sa 0. Kung tira ko, pambasal beater. Ito na ang oras para mag-top tier ka. Iahon yung pangalan mo sa lusa. Kaso binigyan ka ng shot ni Arik, di nga alak. Pero sa pak ni Ongbak, nasa taas ka na rin ng poster. Kahit ilan ang backup, may 6 ni Bona. You only get 1 shot, sabi ni Eminem, di ba? Pero ito yung shot na pumatay kay Tupac. Wow. Mataas respeto ko sa'yo, bay. Dahil kung usapang rap lang, mahusay ka talaga. Hands down. Pero kung wala ang bars laban sa akin, shut up. Cause these hands will make you shut down sa unang ikot, todas na agad. Paano na sa dalawa pang next round, makikita nyo pababa yung bilang, tapos tong 0. Simulan ng countdown. Go! Tangina! Maganda yung ginawa ni Goryong Talas doon. Ang dami niya mga punches ha. Very critical din yung mga ginawa ni Spade. Tingnan natin gagawin ni JR0. Dalawa pang next round, makikita nyo pababa yung bilang, tapos tong 0. Simulan ng countdown. Okay, maganda rin yung ending. Go! Tangina! Tira yan, nakakaalog. Countdown, sigurado, 0 sabog. Tangina! Ikaw, siya si Spade, na naging Goryong Talas, tapos naging Ghostly. So, ibig sabihin, yung AKA mo may AKA, tapos yung AKA mo may AKA, may AKA. Ang dami mo namang AKA kung iisipin, habang yung aking AKA AK-47 Wow! para dito sa maraming personalidad. Daming account mapa-live or on cam, wala kang maloloko dito hang di ka MC, ikaw ay CM, isa kang conman. Wow! Pag-usapan natin yung Bars, stage. putang ina. Di ka MC, ikaw ay CM, ikaw ay con. Man, bars, putang ina yan. Pakahusay. Ang ganda ng ng pag-aalapag ni JR0 ng punchline niya kasi connected doon sa idea ng setup niya eh. Sabi niya, ikaw si Spade na naging Goryong Talas, ikaw yung Goryong Talas na naging si Ghostly. Tapos ang dami mo pang account. So, ibig sabihin, ang sinasabi niya, marami kang personalidad kasi marami kang nilolokong tao. Pero hindi ka maaloko, di mo maloloko yung mga tao na katulad ko. Kasi kilala ka namin. Hindi ka isang MC. Conman ka kasi marami kang pagkatao na ginagamit para makapangloko ka ng iba. Napakahusay ng ginawa ni JR0. Hindi na-appreciate. For on cam, Minsan talaga, kailangan malawak yung bokabularyo natin sa English eh, kasi yung mga ganyan mga salita, importante din. wala kang maloloko O, dito dito, hang di ka MC, ikaw ay CM, isa kang conman. Bars. Pag-usapan natin yung Spade. Spade, simbolo at hango daw sa baraha. Pwes ito'y gambit sa card trick, sabog-sabog ka sa kada balasa. At kahit bumunot man ng alas tong Spade, madali lang apulahin ng apoy ng ace pagkat pinagsama in one piece kasi nga piece of shit. Dadamhin mo ang sakit sa kada spit kulintik, parang chest dinikdik, punches ko malaakay no kay ace. Tagos sa dibdib! Bars! Putang Dito! ina yan. Shit! Sabog siguro yung tala sa first round. Putang ina. Gandang putang ina ng nun ah. Shit. Di ako makapaniwala. Babababas mula kay JR0. Tangina nga, ang ganda nun. Putang ina, paano nyo naisip yun? Ikaw ay Spade galing sa baraha. Tangina nga, napunta ka lang doon kay Gambit.
Tapos ang gandang reference papunta dun kay Ace. Mula kay Akaino, punta ka din. Putang ina. Ay, nako, putang ina yan. Sheesh. Wow. Tang ina yan, si Spade. Putang ganda nun. Pumukay ng ina niyan, di na-appreciate. Bakit? E47 rat Wow. para dito sa maraming personalidad. Daming account mapa-live or on cam, wala kang maloloko dito hang di ka MC, ikaw ay CM, isa kang conman. Tumatak yan, Pag-usapan tumatak natin yung Spade. Spade, simbolo at hango daw sa Sa baraha. baraha. Okay. Pwes ito'y gambit sa card trick, sabog-sabog ka sa kada balasa. Okay. At kahit bumunot man ng alas tong Spade, madali lang apulahin ng apoy ng Ace pagkat pinagsama in one piece kasi nga One of piece, shit, dadamhin mo ang sakit sa kada split kulintik parang chest dinikdik punches ko mala akaino Akaino. kay Ace tagos sa dibdib. Bars! Putang enang yan, masyadong madumi yun. Putang na, di ko alam kung di nyo na-visualize yan, ba't na-visualize ko? Putang enang yan. Yun yung pinaka-highlights ng first round ni JR0. Putang enang yan. Di papansinin niya, pero napansin ko eh. Tang enang yan. Masyadong madumi ginawa na JR0 dito. Pinaghandaraan siguro yung talas. Sakit sa kada split kulintik Ganda ng apoy pagkagawa. ng Ace pagkat ang alas tong Spade madali lang apulahin ng Kahit makakuha to ng alas itong si Spade, madali lang apulahin gamit ang One Piece. One Piece Ichiro Oda, putang apoy ng Ace pagkat pinagsama in one piece kasi pinagsama nga in one piece. Pinagsama in one piece. 'Di ba yung Spade at yung Ace pinagsama in one piece, guys. Si Spade, 'di ba? At saka si Ace dinala si Spade doon sa One Piece, so pinagsama. Magkasama na ngayon si Ace at saka si Spade. So meron ka ngayong hindi Spade lang dahil ang pangalan ni Goryo yung talas si Spade, kundi Ace of Spade. So ngayon yung Spade na yan, siguro yung talas, ang kumakatawan niya si Ace. Kaya nagmala Akainu si JR0 at pumunta sa dibdib. Kasi nag-spit siya, nag-i-spit si Akainu ng laba, di ba? Diba? Ngayon, dikdik si Spade. Kasi si Spade, ang kinatawan niya na ngayon si Ace. So, si Ace, nakapatid ni Luffy, siguro yung talas na. Kaya siya nagmala Akainu at itong putang inang laba. Putang na basag siguro yung talas. Putang na, hindi ako mapaniwala. Wasak. piece of shit dadamhin mo ang sakit sa kada split kulintik parang chest dinikdik punches ko mala akaino kay Ace tagos sa dibdib. Bars! Putang ina. Dito, Blackjack, dito Tong Its, dito Lucky 9. Dito yung sugal na yung inaasahan. Sa pag-ikot ng tema sa baraha, kontrolado ang kaganapan. Pagkat ang nakatagong deck ay tarot cards, hawak ko ang iyong kapalaran. Wow. Hawak ko ang iyong kapalaran, pero maiba. Gubat 2, Spade versus Acer. Ang gigeshit nila doon. Mga lyrics, nagtitirahan daw sila ng puwet. Ang babading yung mga chong kung si PDD may baby oil bomb, padulas niya sa gayon. Ngayon, alam nyo nang sa puwet niya pinapalaman yung sabon. Yeah! Kaya, Sir Enigma, di naman sa pangingialam, ingat na lang, baka may party to, tas bigla kang maimbitahan. Ina, kabilang to sa batch 1. Pinakaunang pinagbuksan ng gate, si Balakid at Sayad sa kanilang estilo nag-dominate habang sa batch nyo ikaw yung tinuturing na Nico kasi ikaw yung pinaka-hate. Pero mabuti pa yung Nico, nagmalan Nico, la Tesla sa current nag-innovate habang eto si Spade left behind pa rin na parang Nicolas Cage. Nicolas Ang ina, Cage, left behind. Meron kang 15 solo battles. Mula kay Red Blood hanggang kay Mot, tapos biglang nag-change name. Isa kang lame ass tol. Kinailangan mo pa ng 15 battles para lang sa isang wake-up call. Sa dami ng Wow! iyong 15 battles parang sa wake-up call. Kailangan mo pa ng 15 battles. Tunggain, makakuha ka ng mga, kailangan mo pang malasing ng sobra. Maka 15 battles ka pa ng gin, doesn't matter. Para ka lang magkaroon ng wake-up call. Diba? Diba?
Kailangan mo pang magpakalasing para ma-realize mo na isa kang tanga, talunan sa pag-ibig at kailangan mo na mag-move on. Gago to talaga siya. Gago to si JR. Puta. Pag-ibig version na. Nicolas Cage! Ang ina! Puta. Meron kang 15 solo battles mula kay Red Blood hanggang kay Mot, tapos biglang nag-change name. Isa ka lame ass tol. Kinailangan mo pa ng 15 battles para lang sa isang wake-up call. Wow. Sa dami ng yung nakalaban ni kay pinagtripan, sa dami ng tsansa mo para sa improvement di mo ginalingan, at sa dami nun, bakit pangalan mo lang ang yung pinalitan? Parang karag-karag na kotse. Pininturahan lamang para gumanda sa paningin ng iba, pero di mo naisip na ang sira ay nasa makina, tang ina ka. Kaya pala, ang spade ay pala na panghukay. Madalas siyang makipagpalaliman. Kakahukay mo ng kakahukay ang nahukay mo ang sarili mong libingan. Wow. Pinakaunang flip-top tryout champion. Pero mag-change ng name ang legacy niya sa tao. You can face the blade, katotohanan di maako na isa ka nga sa batikan, pero ngayon, spade is fade at tuluyan na naglaho. Wala nang spade! Yumao na si Loco. Ang tanong sa round 2, papalagba sa akin yung Goryo. Ang laking bagay nun na putang ina kasi hindi lang basta inatake ni JR0 yung pass ni Goryong Talas at wala namang pinagbago dun eh kahit atakihin ni JR0 si Goryong Talas kasi at the same time yung mga ibang MC gumagamit din ng pass ng mga tao. Kung sino sila dati, kung sino yung kasama nila dati, yung previous step nila para masira nila yung tao yun. Pwedeng sabihin ng mga judge, hindi mo naman inaatake si Goryong Talas, si Spade. Which Spade at Goryong Talas, isa lang yun. Parehas lang yun. Pero at the end of the day, paano niya inatake yung pass ni Goryong Talas, yun yung pinakamagandang bagay doon. Kasi, kasi sinabi dito ni JR0, paano ka nga naman magiging isa sa pinakamagaling. 'Di ba? Kung ang legasiya mo ay magpalit lamang ng name, 'di ba? So, di ba, maraming tao talaga, atakihin ka bilang Spade kasi yun yung failure mo eh. Nag-fail ka doon. At bilang Goryong Talas, hindi ka pa rin nag-e-excel sa pangalan na yan. Nag-uumpisa pa lang ang Goryong Talas. Spade, hindi makakalimutan na dati kang talunan yung sinasabi ni JR0. Napakahusay. Napakagandang antics. Tingnan natin gagawin ni Goryong Talas. Ano ba nalagay ka natin? Nicolas Cage daw. Action star. Pas patay ka sa pag-bang-bang. Oo, Nicolas Cage. You'll be gone in 60 seconds. Kasi, guys, gano'n naman talaga mga MC, di ba? Inaatakan nila yung mga pass nila na buhay nila, inaatakan nila yung pamilya nila, lahat yan mga nasa pass. Aatakihin talaga yung pass mo. At kahit yung pass mo na pagkatao, walang ligtas. Kaya Goryong Talas man, o Spade, ikaw pa din yun. Tuloy natin. Mapalit-palit daw ako ng pangalan. Dami inihirit to, handa na inihirit ito ni Geng Geng. O, palit-palit ang pangalan. At least, di pa palit-palit ang girlfriend. Si Real Talk, 2 weeks ago, nakita ko ng bundok. Sabi ng mga ibon sa akin, engage ka na raw. Congrats. Tanga. Isa na naman pong kababayan ang makukulong. Cars. Pero congrats talaga doon sa album mo, title nun, Apoy. Tama, tangin na lumiliyab ka ron. Pero iba talaga pag in love eh, no? Lumuhod ang puta. Uma-aerial shot ka pa? Nagtataka ako ba't palayo-palayo ng kuha ng camera? Akala ko sing-sing ibibigay, yun pala gagamba. Hoy, Dindo Royo, halika nga dito. JR, minsan ko lang sasabihin sa ito ha. Ang tunay na lalaki, di basta nagpapatali. Tama? Tama. Dapat di ka nagmamadali kung ina mo ka. Ako nga eh, asawa ko yung nag-propose sa akin. Nung malaman niyang nabuntis ko siya. Pumutahin lang yan. Gago to suspend. Pero ang galing eh, no? Dahil sa pag-ibig, kahit gaano katigas, lumalambot lahat. Pero yung pag-usapang hip-hop, yung proposal mo, pang malupiton eh. Mukha kang burak. Kasi para sa mga
Kasi para sa mga di nakakaalam, sobrang hirap maging rapper. Kailangan mong i-maintain yung hardcore image mo. Facts. Biruin nyo, may kata siyang magma, hot-headed, asunista, pero sa baby niya, si Cupcake to. Dahil nyo pang nakamata. Nasira si JR Zero. Tayo lakas-lakas mo, meron cupcake shoot pala. Maskara, alter ego. Para sa kultura, nagbabalat kayo, para maskara mong suot pag naiinggit ka kay Six at kunyari okay lang lahat sa'yo. Ano? Dedenay mo. Malamang. Pero ang tanong, anong feeling? Na-champion ng isa buhay si Fluver tapos sa Davao siya ang king at royalty. Anong feeling? Na pag nanalo siya sa Matirang Mayaman next week sa Pasig, may panibago na naman siyang legacy. Anong feeling? Na last year pa Kusganay, siya yung main event, tapos ang kalaban mo lang nun, si Dopey. Anong feeling? Na pag walang sixth threat, walang wala rin at di ka gagawin tong galo ni Andrew E. Wow. Diba? Medyo may kasakitan yun. Kaya wag mo ko yayabangan ng mga achievement mo bilang rapper, pare. Dahil kung walang ika-anim, di yan mangyayari. Sobrang sakit na mga sinasabi, parang sinaksak ka sa ali. Tapos matalas yung dumali. Nakamamatay, walang pasakali. Yari na pag kumalantari. Pero ba't JR0? Dapat Glock 9 kasi alalay ka lang nung hari. Hindi siya madumi din yun. Putang ina. Anong JR0 ba aglak na baka alalay ka lang ng hari. Putang ina yun. Nabutasan si JR0. Putang ina yan. Shoutout kay Kuya Drew. Hari ng Tagalog, Rob. Putang ina. Nabutasan siya doon. Sabi parang sinaksak ka sa ali. Tapos matalas yung dumali. Matalas yung Nakamamatay, dumali. walang pasakali. Yari na pag kumalantari. Pero ba't JR0? Dapat Glock 9 kasi alalay ka lang nung hari. Kaya di nyo ako pwede ihantulad dito kay JR Antonio. Di ako sumusunod sa mga nakatakda. May sariling binabatas tong Goryo. Pag sumahit tong tala, sumasalanta. Di ako bataan tulad ni Junior. Di ako bataan tulad ni Junior. Ako nagpapatuog sa bangka. Kaya kahit balaan nyo ako ng ika-anim o 100 beses, di ako natatakot sa banta. Bakla! Kasi sobrang ironic lang na may album kong apoy pero yung sarili mong alab di mo kayang pasiklabin. Habang apoy ko'y malabinsen kulay itim pang kadiliman at di mo kayang apulahin. Gumamit ka ng gasul. Oo, gasul. Sa kabilang liga yung pagiging wakbodod mo na lang dalhin. Lumayas ka ng flip-top ng ina mo. Ha? Mag-PSP ka na lang rin. Ayun na, napapikit si Enigma dun ah. Ayun. Na may album kong apoy pero yung sarili mong alab di mo kayang pasiklabin. Napapikit si Habang Enigma. apoy ko'y malabinsen kulay itim pang kadiliman at di mo kayang apulahin. Gumamit ka ng gasul. Oo, Enigma. gasul. Sa kabilang liga yung pagiging wakbodod mo na lang dalhin. Napapikit si Enigma. Tong 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 tong. Wamp 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 wamp. Sabi ka gumawa. Ano naman ang issue, Spade? Puta yun. Lumayas ka ng flip-top ng ina mo. Ha? Mag-PSP ka na lang rin. Ngayon sabihin niyo sa akin, anong laban ni General Antonio sa General Gregorio yung taga-Tagpas? Pinapapatay kayo ng pinuno dahil yung mga katoto sa kabilang panig umangkas. Kayong mga traidor, walang prinsipyo, pera-pera lang sa pag-igas. Habang nag-aalay ako ng dugo sa presidente at handang mamatay sa tinadpas. Ganda ng ending ni Gorion Talas. Putang. Ano? Sobrang lalim, babae? Sorry. Alam ko sa mga sinabi ko wala kang nag-gets na malamang. Nagka-practice na si JR0. Pero parang documentary ito ay true story. Magiging kwento ka na lang. Hindi to tragedy, kundi comedy. Isa ka malaking katatawanan. Pero wag kang corny, meron pang round 3, doon kita tatambangan. Putang ina, mabigat yung ginawa ni Spade dun na ni Gorion Talas. First round, nakuha na ni JR0 yun. Sa tingin ko, nag-warm up lang si Gorion Talas. But second round, tignan natin kung makakuha pa ulit ni JR0. Masyadong mabigat yung ginawa ni Gorion Talas dito, ni GT. Ang ina, inadamay pa yung pagcha-champion ni Six. Ang lakas mag-angas. Eh, naka two times si Batas. Hindi rin nagka-kampiyon ang ungas. Tang ina, ba? Thanks. Diba? Yo! Goryo, game? Siya si Goryo. Tunog Goryon sa tayag ng lipad kasi masyado kang maere. Ito Francis M. at Andrew E. Panis yung Goryon sa saranggola ni Pepe. Speaking of Kuya Drew,
Pag may narinig akong hindi nagustuhan, bahala ka na kung saan to tatama. Baka nakakalimot kang mahirap maging pogi yung sound trip mo ng bata. Diba? Mahirap maging pogi. Pogi bars. Taks. Mr. Pogi. Mr. Pogi. Yan ay sakit na sa utak na di na makontrol. Mr. Pogi. Mr. Pogi. Baka Master Pogi doon sa Dragon Ball. Eto, Mr. Pogi. Paolo Abilino. Ang layo ng agwat mala Duterte sa Nograles, ang tunay na Mr. Pogi ay Jericho Rosales. Panalo si Jericho Rosales. Malamang sa Pogi Bars meron yung naka-ready na ribat. Malamang magyayabang lang yan dito ng dami ng babae na kanyang nasibak. Dami ng nadilaan na bilat. Eh kung magbibilangan lang pala tayo dito ng body count, panlima ka sa isisilid sa body bag. Body bag! Tangina, konyong talas. Konyong tayo. Dated. Konyong talas, konyong gangster, ito'y konyong rap. Saksak ng fork sa eye. Pagkabunot pa, na parang cork sa wine. Boom! Sabay. Swing ng baseball bat sa bungo. Bugtong-bugtong pag walang tugon ay may sisirit na dugo. Tong snitch na mahilig magturo. Toto, suki ng toothpick sa pagitan ng daliri at kuko. JR0 kada latag laging pinag-iigihan. Talas ba sa talas ipandidiinan? Eto, hatid ko'y butterfly in your stomach. Saksak ng balisong sa tagiliran. Eto'y hindi kaliwat kanan, ito'y madugo sa kada labas-pasok, labas-pasok, labas-pasok. Madugo ang eksena. Madugo sa kada labas-pasok, labas-pasok kung nakuha niyo yung tema. Madugo sa kada labas-pasok, labas-pasok na parang kumakantot na may regla. Wow! Di ba? Masyado ba brutal? Kasi konyang gangster nga, di ba? Masyado ba brutal? Kasi itong si Goryo may talas ang mga salita niyan, habang yung sa akin mas goryong tala salitaan. Unang salang kay Pugoda, tanggal yung angas. Nung quarantine, tuloy-tuloy na sana yung panalo na kanyang dinanas. Angkas, so nadikit kay JD at kay J-Black sa droga kami nalas. Yung Goryo na mali ng kaskas sa bato at pumurol yung talas. Pumurol yung talas. Kasi siya daw yung Jano Gibbs na Pedro Pinduco. Jano Gibbs, Pedro Pinduco, huling-huli sa sinundan na bakas. Pagkat ng Pedro Pinduco sa bato, humuhugot ng lakas. Usapan droga, nasa Davao ka na iho, ingat sa iyong... Wow, Pedro Penduko. Para kasi Pedro Penduko kumukuha lang ng lakas doon sa pagdadrugs sa bato sa Shabu. Mga nilingon, welcome dito sa City ni Digong. Hayop sa galing, yawa. Pagkapilingon, dagit ka sa Agila, dagit ka sa Haribon. Pagkat Agila ang hari dito, Gio de Leon. Well, eto na ba yung talas ng kamao na parang baraka? Sa akin ako yung Sub-Zero, sa akin madadala ka. Sa akin, malalamig to sa akin. Pagkat ang talas na binalot ng lamig, mas madaling basagin. Wow, Ano? Wala nang Goryo. Ako'y kumawala sa katawan lupa. Sa round 3, you'll see. Inaral pa, astral projection, susunod yung ghostly. Sa kanya nakuha ni Gor yung talas yung second round. Even though maraming pinakita si JR0, walang nag-highlights ng sobra doon para matapatan yung ginawa ni Gor yung talas. So sa akin nakuha ni Gor yung talas yung second round. And which is okay lang din kasi napakahirap talagang hanapan na ng tawag dito ng angulo ang Gor yung talas kasi bago lang din yung pagkaagamit niya. Yung speed maraming failure talaga eh. Gor yung talas parang kakailan lang lumabas, di ba? Ngayon yung ghosty naman na atake niya. So sa tingin ko mas maganda yung pagkaagawa at pagkakadesenyo ni Gor yung talas sa second round kasi mas intense yun talaga. Tuloy natin. At saka may mga nasabi siya galing sa mga past ni JR0 na sa tingin ko medyo madumi din talaga. Jericho Rosales. Yung balat mo, hindi nice, sir. Jericho Rosales, gago kamukha may alala ni Jericho sa Ghost Fighter. Gory on good. Kamukha eh. Game. They say history repeats.
So, first round, JR0. Second round, Goryong Talas. Pero intense na ginawa ni JR0. Wala. Talagang mas maganda lang talaga yung content na ginawa ni Goryong Talas. Kamukha eh. Game. They say history repeats itself. They say history repeats itself. Tulad ng estilo mong paulit-ulit na simple lamang yung konsepto. Yung gasgas mong rhyme scheme, pati yung mga wak mong delivery, inuulit-ulit lang kaya sablay ka lagi sa inkwentro. Ngayon tong round 3 ko, Malayuli, tutal pa ulit-ulit ang rason kung bakit ka nakakatay pare-pareho, hinalawang ko ng konting theology. Dahil ang mamatay pa ulit-ulit ay parusa lamang sa mga nasa purgatorio kasi yung kaliwa kanan mo kay JD, di na yung marcha ng kamatayan kundi pagpasok ng mga taong pumila dito sa tanghalan. Kaliwa kanan kaliwa ba? Yun ang pagtutok ng mga lente sa entablado pero bakit ikaw lang ang iniilawan? Isipin mo, na kaliwa kanan kaliwa nga, yung pagtitig sa'yo ng mga tao, ng mga audience ang dahan-dahan na merong halong awat pamamaalam. Kasi kaliwa kanan talaga. Yung pagsilip sa bangkay mo, burol mo to, ikaw ang pinaglalamayan. Dapat lang sa'yo na mag-pass away. Dahil sa paulit-ulit mo, pati pagnaon ng mga bara, ginagawa mo ng pilit. Yung linya ko na making J, kay J Black, nung natalo niya ako, ginamit mo ng second sight kasi nga gipet. Dapat may royalty yung J, pero naduro ka rin ng henyo na sobrang solid, barag na barag ka at ipet. Kasi nga God knows who does not pay, JR, and that's how history repeats itself. Kaya, sobrang kapal na mukha mo sa laban. Meron nga si Goryong Talas na na Mockingjay. Pero guys, limitado lang din kasi talaga yung words eh. Kaya hindi rin ako naniniwala masyado sa mga ganun eh. Kahit yung sinasabi nila kay Tipsy D, limitado lang. Pag yung konsepto almost the same, ganun talaga guys, meron talagang creativity sparks another creativity. Tuloy natin. Na yun pre, pinangalandakan mo pa hindi siya nag-champion sa isa buhay, wala kang matinong isa buhay run. Sipin mo, si 9-0 ka nung henyo, 5-0 ka ni Lucas, combine mo, dapat subisyento 20 ka na yan. Zero panalo sa tournament, zero achievement, 0% ka lang mangmang. O malamang pabalik-balik lang sa zero, tong angle ko kay zero, di kasi lumalagpas ng level 1. Wow! Kaya sabihin mo, sino mababa sa atin? Nasilipan si JR0. Diba? Galit ka sa pandak, sa mga midget, sa mga punggo. Yan ang lagi mong maktol. Kala mo naman sino matangkad eh, no? Ulul, hindi yan jeans. Mas malakas ka lang magjakol. Mag-aumustang big boss o kaya big shot dito. Sa Pornhub ka lang eksperto sumapol dahil kung si Sixtra, tirador ng Timog, itong si Junior, tirador ng Ispakol. Corny, pero seryoso, dapat lasher pa tong laban. Pero tinanggihan ko. Tinatamad kasi akong magsaulo. Pero tong battle rap ay parang si kamatayan. Hahanap-hanapin ka nito sa dulo. Kaya nag-comeback tong Jano Gibbs. Bitbit yung demonyo, pugot yung ulo. Dahil sobrang bagsek sa tuwing nagbabalik ang tunay na Pedro Penduko. Okay. Yeah, kaya Davao ilabas nyo na. Yung mga halimaw nyo sinasabi rito. Yung mga audience daw ng Mindanao, yung Yomi, Ryzen at yung Mukuro. Pero sapat na sa akin yung Plaridel. Asa na? Siguradong solid na pang-ahon na tagputo. Pero total palobot na rin siya, di ba? Baka pwede ako na magpagulong sa maestro. Dahil di pa tapos tong karera ko, marami pa. Marami pa ako magiging haters at mapupugutan. Sobrang dami pang mahusay na bata dyan, yung Katana, Zaki, pati Rapian. Yung mga musmos na motus, mga batang floodway, yung polo, manilang. O kaya mo nakalimutan kita, zero nga eh, wala kang bilang. Wow! Kaya ano, pwede na? Pwede na? Ngayong 0 days are over, baka pwede na ako magpakalasing ni Tori, 3 days na akong sober. Kasi binaon ko na si Junior, mas malalim pa sa 6 feet under, lagpas impyerno kinalalagyan mo. Remind ko lang, sana makaahon ka sa December. Maganda yung third round ni Goryong Talas. Tingnan natin gagawin ni JRC. Gang! Ito yung Void versus Ghostly. 1 minute game! Yeah! Nasobraan sa tagay kay Freak Sanchez. Kaya grabe yung pagsusuka. Pagkabulwak lahat ng kinain, may lumitaw na bagong anyo sa kaluluwa. Astang lasenggo kasi tong gago. Ang cringy G, kailangan mo pang magpanggap na lasenggo para pumantay lang doon sa Tipsy D. Pero kanyang
kanyang anthem pagkatapos maglasing, di na ako iinom muli. Kagabi na yung huli. Yan ay ayon sa ilustrado. Ang kaso, si Ghostly agad nagpaparamdam pag may nagpapagalaw ng baso. Shot mo na! Pero, ang ingay-ingay neto paglasing, parang lip cram. Maoy! Maoy, sus forbida! Brutal siyang napaslang nung nakaraan kung inyong nausisa na ang kaluluwa pag di matahimik naghahanap ng hustisya. Wow! Walang hustisya na sa'yo ay naaayon hanggang maging manok panabong na ang mga sisiw na nakapatong sa iyong kabaong. Walang hustisya! Pagkat sa Pinas di yan danas at lalo nung nasa Canada na yung amo mo, di ka na maliligtas pa ng batas. Oo! Pukpukan daw yung battle kasi ay Ghost Rider ka na ipagbasagan ng bungo. Eto, Ghost pwede rin Ghost Fighter, naku po. Eto, Ghostly Ray Gun, saluhin mo ng buo. Ghostly versus Void. Ang Void ay zero or nothing. Ang Ghostly ay kaluluwa pag nanlamig at dun lang nararamdaman natin. Ang kung ibig kong sabihin, kung nag-gets nyo ang aking tinutumbok, na kahit anong atake nitong Ghostly walang tatama na suntok. Kaya sa 1 minute sa pagsalang walang sinayang na segundo, tong Ghostly tinapos lamang sa loob ng 1 minuto. Oh, sir, narasan mo? Sakto lang, okay lang minsan yung mga hindi sumasakto talaga pag kahit nakaset ng timer. Mala Denzel Washington may paang magpapantay gamit equalizer. Nasundan nyo kanina? Mula round 1, round 2, round 3. Spade, Goryo, Ghostly. Spade, Goryo, Ghostly. Spade, Goryo, Ghostly. Nakabuo ka ng triangulo. Aba, lintik yan. May papakita lang na teknik dyan. Sabog sa triangulo para... Tatlong ulo, Wow! tatlong persona, parang Holy Trinity. Kaya pala galing lahat sa Bible ang mga verses na parang nag-homily. So ibig sabihin, banal-banalan ka palang gunggong ka. Tatlong ulo ang ito, tumba, tatlong banal, tatlong martir ang magugum, bursa. Wala kang takas at sulok, even you try harder. Kaya nga nakatutok sa bawat anggulo, kaya nga triangle. Kaya, sa tabi muna natin to. Ito'y sagot sa issue na ito'y para sa mga bagong sibol at hindi pagbabanta. Ito ay babala sa mga nagtatangka na kung hip-hop ka at galing ka ng street, alam mo ang obligasyon na nasa rap battle, pwede mong sabihin ang lahat pero alam mo rin ang limitasyon. Anong rap battle? Rap battle lang. Ang hip-hop ay hip-hop. Yan ay itatak sa utak na kung rap lang ay rap lang, bakit patay na si Biggie at si Tupac? Anong rap battle? Rap battle. Si Lanceta, si Akata, tinila si Enigma. Si Apex, sinama yung anak niya at pamilya. Kung rap battle lang ay rap battle, bakit di nyo na sila nakikita sa liga? Oo! Sa rap battle, pwede mong sabihin lahat para mandamay ng kahit sino na tao. Manggago, manyurak, gawin ang lahat para lang manalo. Ang tanong, kaya nyo bang panindigan yan pagbaba ng entablado? Tarantado! Ikaw! Maraming salamat sa pagparito. Wow. Tumanda ang paurong kaya Maganda yung sinabi. Tapusin lang natin ginawa. ka ng zero. Gayahin mo na lang yung amo mo, pwede ka nang magretiro. Sa tingin ko, nakuha ni JR0 yung third round dahil even though meron siyang 15 seconds na solo interlude, nakuha pa rin ni JR0 yun dahil sa tingin ko mas na-develop niya yung angle na meron siya. Kasi hindi mo lang pwedeng sabihin na angle na separated yung tatlong rounds eh. Pwede mo rin talagang i-combine yun pag maganda yung presentasyon mo. At sa tingin ko, nakita ni JR0 kung paano gamitin yung tatlong round at gamitin siya sa third round para mag-connect yung tatlong round. Minsan kasi may mga individual na sineseparate nila bawat isang round. Round 1, ito lang. Round 2, ito lang. Round 3, sa akin ang nakita ko, round 1, okay. Round 2, ganito. Round 3, yung combination at nagpapalinaw sa atin na pwede pala talagang gawin yung idea na yun. Na magamit yung yung tatlong round na yun para makakita tayo ng malaking perspektiba. You know? At sa sinabi ni JR0, sa tingin ko, napakaganda rin yun kasi lagi ko nga sinasabi, yung free will natin,
ibig sabihin nun may responsibilidad ka. Ibig sabihin yun, kaya kailangan mong harapin yung consequence na meron ka. May free will ka. Parang free will sa Bible, yung pagiging rapper mo, may kalayaan kang magsabi ng kahit anong salita pa sabi mo. Pwede kang manira, mangwasak ng tao, magsalita ng mga hindi maganda. Pero at the end of the day, ibig sabihin din ng free will na yon, nung paglaban mo dyan, kung sabihin natin sa Bible, ang ibig sabihin ng free will na yon, kailangan mo maging responsable. Responsable ka sa consequence na haharapin mo. Kasi may mga tao na pumatay, pero akala nila walang consequence. Kasi daw, di ba, may free will ka. Di ba? Hindi nila naiintindihan na may batas pa din. Di ba? Hindi nila alam, merong unspoken rule na nandito na parang limitado lang. Kasi at the end of the day, limitado lang din talaga yung kakayanan ng isang individual, especially pag nasa society ka at nakabilang ka sa society. Meron kang grupong kinabibilangan. Hindi ka basta pumasok ka ng grupo, papatay mo lahat ng kagrupo. Hindi pwedeng ganun eh. Kailangan mo pa rin na makibagay. At yung kung gaano ka kagaling ka makibagay, yun din yung magdadala sa'yo. Kung saan ka paparoon. So, sa tingin ko, nakuha na JR0 yung third round kasi mas maganda yung angulo niya, kung paano niya rin nagamit yung first and second round para ma-define niya yung buong angulo niya doon sa tensionhan na yun. Sa tingin ko, mas definitive yon. Maganda yung ginawa ni Goryong Talas, pero sa tingin ko, maganda rin yung ginawa ni JR0 kasi para sa akin, very visual yon. Kung wala yun, sa tingin ko, pwede pang manalo si Goryong Talas. Pero pwedeng sabihin din, hindi ko alam pa paano to i-judge ng mga judges, pero sa akin, napakalinaw na JR0 yung panalo. Tingnan natin. Oscar 8, JR0 versus Goryong Talas. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 3-2, magigay para kay Goryong Talas. Tama lang yun, split. Talaga, may pag-asang manalo JR0. Pero yung first round ni JR0, imposible yung matalo yung putang ina. At shoutouts ulit, 11th anniversary ng uprising. Na-appreciate naman ni Goryong Talas, yun alam niya panalo si JR0. Shoutouts sa mga kapatid ko. Pasensya, andito kami ngayon sa Davao, pero pag-uwi natin yun. Yo, MP3 binoto ko si Goryo. Round 1. Putang ina mo, MP3, hindi ko alam pinagsabi mo. So, Niki, ako yung isang bumoto kay JR. Tama naman yun, tingnan natin sino pang pumoto kay JR. Kay Goryo Talas, dalawa. Pero yung boto ko binigay ko kay Goryo Talas. Breakdown ko lang. Ako dyan kaya, no? Ito si G-Spot. First round, binigay ko kay JR at saka yung third round. Tama yung sinabi niya rito. First round at third round nakuha na JR. Pero yung second round ni Goryong Talas, masyado nang mabigat yun. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nagustuhan yung laban na yun. Napakaganda ng ginawa doon ni Goryong Talas at JR0. Sa tingin ko, deserve na ito magkaroon ng million views guys. I-share ninyo, gawan nyo ng reels. Especially yung first round ni JR0, napakaganda din talaga nun talaga. Yung ace na yon, ang ganda ng mga reference niya doon. Sa third round kasi na JR0, parang nag-i-Istanbul siya eh. Nagpapaulit-ulit siya na kakalimutan niya siguro ibang mga words doon. Pero naihahatid niya naman yung huling punchline. Kaso lang hindi lang nabubuo talaga. Ganun pa man, masyado lang mabilis yung utak ng JR0. Mabilis mag-process ng mga salita kaya tumatalon siya. But other than that, naitawid niya pa rin. Pero sa tingin ko, may maganda namang naidulot yung round na yun. Tingnan natin. Sayang. Ayun, sobrang solid yun. Talagang palitan. Tapos, yun. Sobrang lakas din ni Sir Goryo talaga. Sobrang solid din talaga ng crowd. Talagang sumasabay talaga sila. Sarap battle, pwede mong sabihin lahat para mandamay ng kahit sino na tao. Manggago, manyurak, gawin ang lahat para lang manalo. Ang tanong, kaya nyo bang panindigan yan pagbaba ng entablado? Na-expected ko na magiging ganun yung setup. Hindi ko lang alam na makakasurvive ako. Sa akin mismo, yung piece ko paano ko siya in-execute. Yun, naitawid ko naman, may mga slip-ups ng konti. Bulol factor, tapos... Bulol factor. Sa tingin ko, ito yung pinaka masasabi kong upgrade ni Goryong Talas. Sa laban ako natalo niya si JR0.
Yeah. Siguro na sa akin sa tingin ko nasaktan yung mga Bisaya na nasabihan ni Goryong Talas kasi sinabihan sila ni Goryong Talas na mga Bisacolor or something like that. Kaya pakiramdam nila kailangan na puwersa silang tawag ito magboto kay Goryong Talas kasi nasaktan sila sa linya na yun sa personal ni Goryong Talas. Yun, pero malaking fulfillment sa akin kasi natapos ko siya. Given the fact na nahirapan akong mag-practice or magsulat. Ayun, sabihin niyo sa akin, anong laban ni General Antonio sa General Gregorio taga-Tagpas? Pinapapatay kayo ng pinuno dahil yung mga katoto sa kabilang panig umangkas. Kayong mga traidor, walang prinsipyo, pera-pera lang sa pag-igas. Habang nag-aalay ako ng dugo sa presidente, handang mamatay sa Tiranpas. Ayun, pagkatapos na ito, baka sunod na araw, lalabas ako ng music video. Pero baka lumabas to next year pa, pero baka nalabas na yung music video. Title nun, Kadugo. Yan, kasama siya sa isang EP din na ginagawa ko. Yan. Tapos music, tuloy-tuloy sa music. Meron eh. Kasi pag nagbigay kasi ng trabaho, pinaprioritize ko rin agad. Yun nga, may trabaho rin kasi outside hip-hop eh. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at sa grupo 3 Digits, Dungalo Records, isa pa ang grupo na Armas, ayan. At sa lahat ng naniniwala sa aking kung meron meron ako sa pagdating sa battle rap at saka sa music. Yun. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Maraming salamat sa mga backup. Shoutouts nga pala sa mga tropa ko sa trabaho. Yan, Tech Ops, Rainier, Mycel, JP, Cedric, si EJ, ano ba? Si Denver, yun, si Renner, tsaka kay Karen, Tekos, kay Ma'am Rose, pati kay Cyrus. Yeah, mga tropa ko sa Bulacan, yan, maraming salamat. Yan. Miss ko na kayo. Kaya naman guys, maraming salamat. Kung gustuhan nyo yun guys, like, share, follow, subscribe. At lagyan ninyo kung naramdaman ninyo. Ganun pa man guys, maraming salamat. Galing nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo gawin sa buhay ninyo, pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga taong nakapaligid sa inyo, tigil sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga ng Good Vibe Pro. Ingat kayo na dyan. Kita sa next video. Bibigyan ko siya ng 10. Peace out.